kapatid, no? Na si Kuya Dan Dakanay. Okay, so para po ating simulan ang kanyang celebration, ladies and gentlemen, let us welcome our celebrant, none other than Mr. Dante Magnolito Dante Dakanay Jr. Round of applause, please. Ay, Senior! Sorry. Well, thank you. Once again, let us all welcome our celebrant, Mr. Magnolito Dante Dakanay Senior. Oh, diba? Sorry kuya. Ayan. At syempre, andyan din po yung kanyang may bahay, ang aming magandang ate Dilay, kaway-kaway naman dyan. Ayan. At yung sila po ay binihiyaan ng 5 magaganda at guwapong anak. At syempre, binihiyaan na rin po sila ng ilang apo? 3. So yan. Mag-aapat na. Ginagawa pa yung pa. So, upang formal natin buksan ang ating celebration tonight, hinihiling po natin ang aming kapatid, si Kuya Bong, for the prayer and for the food for thought. Ayan, good evening po sa ating lahat. This is a big opportunity, ano? Dito na ako para makikita ko si Kuya Dante. Ayan, salamat sa Panginoon. So, isang malaking pasasalamat natin sa Panginoon. Yung i-bless ka ng Panginoon, Kuya Dante, dahil doon sa buhay mo na 60 years old. Ano po? So, isang malaking pasasalamat yan. So, alam ko, nagugutom na po tayo, but this time, gusto ko pong mag-aaral na po tayo ng ilang salita ng ating para sa ikatitibay po ng ating buhay pananampalataya. No? Sabi nga nila, dapat daw sa lahat ng bagay or in all circumstances ng buhay natin, kinakailangan natin magpasalamat sa Panginoon. So, wag po kayong mainip, saglit lang po ito, mga 3 minuto lang. Okay lang po ba yan, Ate Del? At 1 oras. Salamat po sa inyo po pag-okay. Okay, ha? Mga kapatid, minsan lang naman kayong makaranas ng gutom physically but spiritually, kailangan po natin makaranas ng kabusugan. So, if you have a Bible, sabi nga ng Ephesians chapter 5 verse 15 to 16, sabi po niya, be careful then how you live, not as unwise, but a wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Now, kung titignan po natin, narinig nyo na po ba or have you ever thought about how much we have to be thankful? Kaya kung tatanungin ko si Kuya Dante, naisip ko ba kuya kung paano ka magpasalamat sa Panginoon dahil ikaw ay pinagpala ng Panginoon? Diba? So dati, alam niyo po si Kuya Dante is nung bata pa po ako, sa bahay nilang train doon sa may Pangubilyan, gumawa po kasi siya ng bahay sa diretsuhan, train po ang tawag namin doon eh. Doon po ako nakatira sa kanila at kasama ko po palagi si Kuya Dante at siya po yung nag-aalaga sa akin noon. So, kaya pag naalala ko yung mga bagay na yun, talagang nandun yung pagmamahal ng Panginoon. Kaya lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit malayo, birthday ni Kuya Dante, sabi ko nga, mas mahal ko si Kuya Dante kaysa kay Ate Del kasi nung birthday ni Ate Del, hindi ako pupunta rito eh. Pero birthday mo kuya, pinuntahan kita. So dapat malaman po natin kung paano tayo magpasalamat sa Diyos. Even in the midst of difficulties, even in the midst of circumstances, even in the midst of uncertainties ng buhay po natin, we can still find the reason to give thanks sa Panginoon. So, ano ba po yung dapat na nangyayari? Ano ba yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin? Sabi nga, in all circumstances from the book of 1 Thessalonians 5:18, sabi niya, kailangan natin magpasalamat sa Diyos. And in this passage, Paul encouraged to every one of us, especially to the Ephesians church, to live a life of full of thanksgiving. Kailangan ng bawat isa sa atin, in-encourage ni Apostle Paul na dapat ay magpasalamat tayo sa Diyos sa bawat biyaya ng pagpapala na nararanasan po natin. Ano po? So malaking part talaga sa buhay natin kung meron po tayong Diyos. Ano po? Ayan. So makikita natin po rito sa message si Paul na dapat tayong magpasalamat. Una, dapat alam natin kung sino yung source ng pagpapasalamatan natin. Ano po? Sino po ba yung source ng pinasasalamatan natin? Hindi yung naghanda. Ano po? Hindi yung sino yung mga bisita na nandito.
Dapat ang pinasasalamatan natin yung source ng mga bagay na nare-receive po natin. Ano po? So, ano po ba yung na-receive natin? Yung abutin ka ng 60 years old, yun yung taon na pinagpala ka ng Panginoon. Tama po? So, yun dapat pagpasalamatan natin. So, meaning to say, from verses 15 to 16, the source of thanksgiving, Paul orders to every one of us, especially to the Ephesians, be careful how to live, making the most of every opportunity. So this is a big opportunity kaya dati sa'yo, na dapat talaga magtandaan, Lord, salamat Panginoon sa biyaya na pinagpala niyo na pinatuloy niyo binigay sa akin. And one of these days, yung tuhod mong malakas, hihina po yan, kuya. Yung mata mong malinaw na laging magandang pagtingin mo kay Ate Del. One of these days, sabihin mo sa kanya, Del, planchahin mo naman yung suot mo. Bakit? Kasi one of these days makita mo kulubot na yung balat ni ate. But still, dapat mahal mo pa rin si ate sa ganung bagay. Yan, dapat pasalamatan mo pa rin ang Panginoon, di ba? Ayan yung mga opportunity. And then the second one, the source of our thanksgiving comes from God's grace. Bakit God's grace? Kasi ito yung biyaya ng Diyos. We are saved by grace through faith and no one can boast. Not by our good deeds. Hindi po yan sa pamagitan ng ating mabubuting gawa, Kuya Dan, at bawat isa po sa atin. And we must recognize God's blessing in our lives and response with gratitude. Kinakailangan with gratitude nire-response natin sa Panginoon. And this time, tignan nyo, nagpapasalamat tayo, di ba? Every one of us talagang nagpapasalamat tayo sa Panginoon with gratitude. Bakit? Sabi nga natin, utang natin ang buhay natin sa ating Panginoon. So dapat nire-recognize natin. And the second one, ang buhay natin, a life of thanksgiving, dapat ay ma-express natin yung pasasalamat natin. Dapat, paano ba natin na-express yung pasasalamat natin? Kayo po ba pag may problema or may mga blessing, na-express po ninyo? Di ba yung pasasalamat natin, kapag nakaranas kayo ng blessing sa buhay nyo, binigyan kayo ng blessing sa buhay nyo, tulad na, nung nakaraan punta ko dito, hindi pa naka-tiles, wala pa lahat, kunting ilan pa lang yung sasakyan, puro motor, ngayon 4 wheels na. That is the blessing ng Panginoon, di ba? Then, ano yung reason bakit hindi mo kailangan magpasalamat sa Diyos? Di ba? Dapat tayong magpasalamat sa Diyos. Bakit? Yun yung mga biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin na dapat i-express natin yung pasasalamat natin sa Panginoon. In what way? Kuya Dan at ang bawat isa sa atin. So, sa papaanong paraan, si Paul instructs sa bawat isa sa atin, especially again to the Ephesians, to sing psalms and hymns and spiritual song among yourselves. Sabi niya ganyan, kapag making music to the Lord in your hearts. Di ba? Bakit kinakailangan natin sa pagpapasalamat natin sa Diyos? Ayan, nandiyan si Pastor, saan ba yan? Daniel Takanay. Ano po? Bakit kailangan natin magpasalamat sa Diyos sa pamagitan ng mga pag-awit ng mga himno, salmo at awiting makalangit? Kasi bakit? Every time na bless tayo ng Diyos, dapat nandoon yung papuri natin sa Kanya. But kaibahan doon sa unbelievers na kapag mayroong ganitong gawain, they worship for what? They song what? Ano yung sinong kinakanta nila at ang kinakanta nila? Kakanta ni Kuya Dante mamaya. Bakit ba hindi ka na kilala? Okay yan. Anong kakantay mo, kuya? Nangihinayang ba? Dapat hindi gano'n. Dapat pasasalamat sa Panginoon na alin. Lord, salamat kasi bakit? Nandito yung mga kapatid, nandito yung mga anak ko, nandito yung pamilya ko. Nagiging reunion yung birthday, yung kaarawan mo, Kuya Dan, from Palawan, from Quirino Province, from Isabela. Bakit? Minsan kasi nagkakaroon lang tayo ng reunion kapag may namatayan. Diba? Yun ang katotohanan. Dapat habang may pagkakataon pang magpasalamat, pagmahalan, mahalin na natin ang bawat isa. Ipakita na natin. Minsan nagbibigay lang tayo, ina-express natin yung ating pasasalamat kapag alin, namatayan na. Diba? Ang masakit sa lahat, mga kapatid, yung namatayan ka na, nagsisisi ka pa. Bakit ngayon ko lang in-express yung pag-ibig ko, yung pagmamahal ko? Kaya, Kuya Dante, I love you. Wala man akong regalo sa'yo. Nandito yung presensya namin, pamilya. Diba? Bilang pakikiisa sa iyong kaarawan. Kaya, when we say I love you,
we make it. Mahal ka namin, Kuya Dan. Kaya, pasalamat sa Diyos. Kaya ito yung opportunity na to, hindi ito, sabi ko nga, birthday ko, pero naging reunion ng Asturias, mga anak ni nanay ni tatay. Ano, kaya nagpapasalamat kami sa Panginoon. Now, ganito po yan, ano? Kaya sabi ng Panginoon, dapat sa pasasalamat natin, awitan natin ang awiting makalangit ng Panginoon. Po ba? Then, pangalawa, our expression of thanksgiving should be heartfelt and sincere. Diba? Not just a rote recitation of words, dapat sincere yung pasasalamat natin sa Panginoon. So alam ko, nagugutom na yung marami sa inyo, pero ito yung katotohanan. When we sing praises God, diba? When we sing praises to God, makikita po natin, we are reminded of His goodness and faithfulness toward us. Diba kayo Dan? Nakita niyo po, sa bawat isa sa atin. Nanay Uli, ilang taon na po kayo? Nanay Uli? 82. Nanay Meli, ilang taon na kayo? 82. O, makita natin, dapat yung grateful, pasasalamat natin sa Panginoon, yung goodness of God. Dito lang kayo, Nay. Makita natin, pasasalamat natin sa Panginoon, dapat should be grateful sa Panginoon, ano? Na kung makikita natin yung gratitude, di ba? Makikita natin, when we sing praises to God, we are reminded of His goodness, faithfulness toward us. Di ba? Imagine, ulitin ko, nagkikita yung magkakapatid minsan kapag may namatayan na. Pero this time, nakita-kita kaming magkakapatid dahil birthday ng aming kapatid na si Kuya Dante. Diba? Kailan ba tayo magmahalan? Kailan ba tayo huling magkita-kita? Diba? This is the right time na ipakita natin yung sincerity ng bawat isa when it comes to love as far as concerned. Now, tignan po natin, ano? Eto, sabi nga yung tatlong bagay, bakit tayo magpasalamat sa Panginoon? Tatlong bagay, the impact of thanksgiving. May impact dapat yung pasasalamat natin sa Diyos. Ano yun? A living life or living a life of thanksgiving has a positive impact on ourselves and others. Dapat may impact po ito na positive. Bakit positive? Salamat sa Panginoon. Kasi bakit? Dapat always positive. Kahit na umuulan, narinig ko kay Pastor Daniel kanina, sabi niya, blessing talaga yung birthday ni Papa umuulan. Diba marahil ngayon sa katingin ninyo, hindi blessing yung ulan. Tama po? Pero doon sa mga magsasaka na nandito, blessing po yan. Di po ba? So meaning to say, pinauulan ng Diyos sa mabuti at masama, pareho niyang pinagpapala. So doon natin makita, yung impact ng pasasalamat natin sa Panginoon ay talagang nandoon. Sabi nga, living a life of thanksgiving has a positive impact sa sarili po natin at sa iba. And the second one, yung impact nito, gratitude help us to focus on the good things in life rather than the negative. Nakita niyo po yan. Siguro dito, yung marami sa atin, nakita natin, yung buhay ng aking kapatid noon before. Naranasan kong matulog dito, yung bahay nila is kubo na hindi mo na kailangan mag-unan. Kasi, ewan ko kung marunong gumawa ng kubo itong kabayaw ko eh. Kasi diretso na yung unan eh, kapag nakahiga ka, huwag kang humiga ng pag-ano, kaya yung ulo mo lang doon, nakadecline. Diba? May angle of elevation, kapag yung ulo mo lang doon, kapag dito sa baba, angle of depression. Diba? So, ibig sabihin, what is my point? Ang point ko, dahil sa biyaya, dahil sa blessing ng Diyos, diba? Nakita naman po ninyo ang laki ng changes sa kanilang buhay. And nagpapasalamat ako sa Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Diba? And although sabi nga, seek first the kingdom of God and all these things will be given to you as well. What is the key to become a success in life? Para maging successful yung buhay natin, unahin natin ang kaharian ng Diyos. But sometimes, quite sometimes ang nangyayari, inuuna natin yung mga things sa buhay natin, and that's the reason why we didn't receive yung blessing ng Panginoon. Kaya dapat seek first the kingdom of God and all these things will be given to you. Na makikita natin, the gratitude help us to focus on the good things rather than negative. Paano na lang kung ang kapatid po natin, ang pamilyang Dakanay, ay nag-focus sa negative, wala naman tayong pag-asa sa buhay.
Siguro Ate Del, Kuya Dan, maraming down na narinig kayo, maraming negative na narinig kayo. Pero use it, di ba? Those things na binato sa inyo, negative things or negative words na binigay nyo, you just collect everything at yun ang gawin mo to build something na na maging isang castle. Diba? Huwag tayong mag-focus doon sa mga negative things, just be a positive one. Yung gratitude. When we express thanksgiving, it can encourage and uplift those around us. Kaya, salamat Kuya Dante, ako nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, kapag nakakita kayo ng gusto magpasalamat sa Diyos, merong mga tarpaulin, tama? Nakikita nyo dyan sa nila, nandun yung pasasalamat nila. Tama po, Kapag meron namang birthday-han, may tarpaulin din, nagpapasalamat. Katulad happy 68th birthday, Papa Dante. Di po ba? And as well as, ganun din doon sa may namatayan. Kaya hindi mo ma-determine yung mga tumatakbo ng politicians diyan, mga politiko, tarpaulin din gamit nila. Kaya yung nagbabaklas ng tarpaulin, nakala nila, kalaban pa nila yung tarpaulin ng patay, tinanggal din nila. So ano ang nangyari nga? What is my point? Alam niyo po, lahat yan pare-pareho lang. Pero tingnan nyo, pag may patay, may kandila. Totoo po? Pag may birthday, may kandila. Pag binyag or mga something yan, nakita natin, may kandila. Bakit? What is the purpose of the candle? Yung kandila, eto mga kapatid, ang daming kandila dito, hindi mo alam. Pero yung ilaw ng kandila na to, malaki man o maliit, yung ilaw nito, nung isinilang ka man may kandila, o bininyagang ka man, o binaptize ka kung saan may kandila na ginamit, isa lang yan. Umikli man ito, umahaba man ito dati, hindi nagbabago ang ilaw ng kandila. So what is the purpose? Ibig sabihin, kahit saan tayo, umikli man ang buhay natin, sa pagpapasalamat natin sa Panginoon, dapat still na nanatili pa rin yung pagiging ilaw natin. At nagsashine pa rin sa buhay natin, bilang pagpapasalamat sa Panginoon. Kaya sa pagtatapos po natin mga kapatid, ito, tapos na tayo. Living a life of thanksgiving is not always easy. And you know that, Ate Del. At sa mga katabi o kapitbahay ng aking kapatid, alam nyo kung anong naging buhay po nila. Alam nyo yung paghihirap nila. Ang sabi ng nanay ko, igapang yung pag-aaral nyo kasla ulag at ilusak. Diba, Nay? Ayun ang sinabi ng nanay ko noon. Pero, but still, God remain in us yung love and care sa bawat isa sa atin, kaya dapat nating pasalamatan. A living a life of thanksgiving is not always easy, but it is an important aspect of our Christian walk. Kaya, Pastor Daniel, eto tapatan, Kristiyano na tayo. Sabi nga, we are living in the last days. Useless yung 60 years old natin if we don't know who is God sa buhay mo, kuya. Diba? You need to accept Christ. You need to accept just not with knowledge, but from the bottom of your heart. Ganun lang yung kuya, because we love you. Mahal ka namin. And this is, sabi ko nga, as a servant of God, kailangan kong samantalahin yung opportunity to kasi one of these days, matagal akong makabalik dito or baka hindi na, pero this is the right time, siguro na masabi ko to. And let us be mindful of God's blessing in our lives and respond with gratitude. Kailangan natin mag-response with gratitude sa ating Panginoon. So, may our expression of thanksgiving be sincere and heartfelt, and may they have a positive impact on those around us. Kaya mga kapatid at minamahal sa pananampalataya, so hindi lamang simpleng occasion yung nandito for me. Kasi bakit? Nakita ko yung mga mahal ko sa buhay. Hindi lang ito yung birthday na naranasan na ganitong nangyari, kundi from Palawan, magmula sa panganay hanggang sa bunso, nakita ko yung mga kapatid ko. Diba? Kaya salamat sa Diyos.
At salamat, ginamit ng Panginoon, Kuya Dan, ang iyong kaarawan. Salamat, Ate Del, salamat sa inyong lahat. Nandito kayo dahil ito po ay isang biyaya sa pamilya Dakanay, sa kanilang padre di pamilya, na pinagpala si Kuya Dante sa loob ng 60 years of blessing that he received sa buhay po niya. Now, kaya po ngayon, tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat sa Panginoon. Let us pray. Dear Lord, Heavenly Father, thank you so much, O God, sa mga oras na ito. We grateful, we amaze, O God, because alam po namin, Panginoon, you are the center ng kaarawan ito, Panginoon, ng occasion na ito. Salamat sa buhay ni Kuya Dante, Panginoon, na patuloy yung binigyan ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa paggamit nyo sa kanyang buhay, sa kanyang kaarawan. Nakita-kita kaming pamilya, nakita-kita kami, Panginoon, na magkakaibigan. Not just, Panginoon, na para ipakita ang aming kasayahan, upang makita namin ang inyong pong kadakilaan, Panginoon, na kumikilos kayo sa buhay ng bawat isa sa amin in all seasons, Panginoon, in all occasions. And thank you so much, O God. Kaya, Panginoon, patuloy namin inihingi sa inyo na i-bless po ninyo si Kuya Dante sa po ng kanyang mga bahal sa buhay, ng kanyang pong mga anak, at kanyang pong mga apo. Ganon din po, Panginoon, sa compound ng Dakanay na ito. Patuloy niyong i-bless ng ilang ama. Lord, dalangin po namin, Panginoon, kung paano kami nakatanggap ng biyaya, Panginoon, ng kaligtasan. Lord, ganun din po nawa, Panginoon, ang aming kapatid na ito at ang kanyang mga mahal sa buhay na patuloy na kayong makilala sa kanila at kayo ang Diyos na tagapagligtas ng kanilang buhay. As we continue, Panginoon, to receive the blessings came from you, God. Lord, we adore you, we praise you. And we thank you so much, O God, dahil alam po namin, Panginoon, patuloy yung pag-iingat. Kaya, Lord, maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Pastor Bong, thank you, Kuya Bong, for the word, for na i-share mo sa amin for tonight.